sabihin sa'yo, ikaw, tamad ka. Tamad. Kasi hindi mo ginamit yung gift mo. Kasi darating ang panahon na tayo lahat ay harap sa Panginoon, tatanungin, kumusta ang ibinigay ko sa'yo na talento? Ginamit mo ba? Kasi pag lagi mo ginagamit yun, lalo kong umuusay, lalo kong gumagaling. Pero kung hindi mo ginagamit, ay wala, maano yun, makakalawang. Ano yung masaya kang ginagawa mo para sa Panginoon? Saan tayo magaling, mga kapatid? At ano ang kinagigilaw mong gawin? Whatever you eat, whatever you drink, whatever, ano man ang ginagawa mo, gawin mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ngayon po tayo po ay nasa ikatlong linggo na, di ba? Sino po nakakaalala ng unang message, unang linggo? Ano yon? Stewardship of time, treasure. Ngayon naman ay talent. Ibig sabihin po mga kapatid, ang lahat ng yan ay hindi po sa ating nagmula. Ang ating buhay, ang ating kayamanan, at ngayon yung ating talento ay lahat ay mula sa Diyos. Sapagkat sabi nga ni Apostol Paul sa kanyang salita sa 1 Timothy chapter 6, verse 7 na nang tayo po ay isinilang ay wala po tayong dala-dala. Diba? Wala kayong nakitang baby na meron ng damit. Diba? Ang baby nilabas walang damit. Walang dalang pagkain, walang dalang anuman. Kaya sabi din ni Apostle Paul, kung tayo ay dumating ng ganon, tayo rin ibabalik sa Diyos na walang dala. Diba? Kaya huwag tayong masyadong maglaan ng panahon sa mga bagay-bagay na temporary lang. Kundi tayo maglaan ng panahon para sa mga pangmatagalan. Yung eternal value na may halaga sa ating Panginoon. Ngayon, ang ating pong topic ngayon ay stewardship of talent and abilities by using what God has given. Yan. Diba? Tayo ay pinagtiwalaan ng Panginoon ng ating talento at mga kakayanan sa magitan ng dapat po nating gamitin. Kasi ang isang bagay na hindi po ginagamit, ano nangyayari? Nasisira. Nabubulok. Diba? Nasisira. Dito po sa ating talata, yung kanyang talent ay kanyang itinago. Kaya hindi ito lumago, hindi dumami, kaya nagalit sa kanya yung nagbigay. Ang ginawa doon sa kanyang binigay sa kanya, kinuha. Kinuha pa sa kanya. Pero yung mga ginamit yung kanilang talento na binigay ng 2 at ng 5, kanilang pinalago. Kanilang ginamit nila. Kaya nadagdagan yung kanilang 2 at yung 5 na doble. Pero yung binigyan ng isa na nga kinuha pa. At sinabihan pa siyang, ikaw ay hangal at tamad na alipin. Gusto mong sabihin sa inyo ng Panginoon yan, na wala kang ginawa sa ibinigay sa iyo ng Diyos na kakayanan or talent na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi darating ang panahon na tayo lahat ay harap sa Panginoon, tatanungin, kumusta ang ibinigay ko sa iyo na talento? Ginamit mo ba? O hindi mo ginamit? Sapagkat bawat isa po sa atin, nang tayo po nakakilala sa Panginoon, nang tayo po naligtas, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng nararapat na talento para sa atin. Pero ang tanong, inyo na bang nalaman? Natuksan niyo na ba yung talento na binigay sa inyo ng Panginoon? Ba? Nakita mo na ba o hindi pa? Kaya ang ating pong text ay sa 1 Peter 4 verse 10 and 11. Okay. Tayo po lahat ay magsitayo. Ating basahin. Paano maging mabuting katiwala ng iyong kaloob? Yan. Ito po yung verse, 1 Peter 4:20. 4:10 and 11. Okay, basahin po natin.
kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa magitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Sandali tayong manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkabasa sa iyong salita. Dalayan po ko po na ikaw po ang magbibigay po sa amin ng kaunawaan sa iyong salita namin pong mapapakinggan, mapag-aaralan sa umagang ito. Ito po ang isang madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po na. Sa ating pong talata ay, hindi po makikita dyan, itong sulat ni Pedro, ditong sulat niya, ito po ay sinulat niya sa mga mananampalataya. Itong talatang ito. Sabi diyan, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Panginoon. Ano ba ang paano ba tayo magiging, ano ba ang ating pagkakaalam sa mga kaloob ng Panginoon? Yung ating, yan. Ano ba ang natin? Ang pagkakaiba ng kaloob o yung tinatawag na ability o kakayanan or talento. Sabi dyan, ang spiritual na kaloob, ang mga spiritual na kaloob ay binibigay lamang sa mga naligtas tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung ikaw ay tumanggap at na-encounter mo ang Panginoon sa buhay mo, meron kang gift, na spiritual gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pero kung ito ay hindi mo pa, ng buhat ng ikaw ay nakakilala sa Panginoon at hindi mo ito na laman, may problema. Diba? Kasi hindi lang tayo iniligtas, tapos na. Diba? Hindi namang, parang parang hindi kaya na ng Panginoon para doon lang, maligtas ka lang at wala ka nang gagawin. At meron pa rin pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ano ang talento? Ang talento o skills o kakayanan ay naibigay rin sa mga hindi rin ligtas at nakakilala sa Panginoon. At hindi nakakilala. Yung mga hindi mananampalataya, meron rin silang talent, meron rin silang skills. Ang pinagkaiba nito, ang spiritual, ito yung sa mga anak ng Panginoon. Meron siyang mga kaloob sa atin. Nang buhat natin tinanggap ang Panginoon. Sabi diyan, tingnan natin po dito yung mga iba pang Ano ba ang gifts o spiritual gifts? Sa sa original na salin, ito po ay charisma or sa Greek. A favor which one receive without any merit of his own. Ito ay binigay sa bawat isa na walang merito. Hindi tayo karapat-dapat, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ito ay binigay sa atin. Dito po, sabi dito, ang mga gifts, una, ito po ay binigay ng Panginoon. Yan, given by God. Tapos, sabi sa 1 Corinthians 12:11, bawat isa sa atin ay binigyan ng kaloob o spiritual gift na tinatawag. Or Tapos ano pa ang purpose ito? Ang gift ay for profit. Ano ba sabi ng profit? Di ba alam nyo? Meron kang kita o meron kang may pakinabang to. Di ba? Makipakinabang yan. Kasi hindi mo bibigay sa iyo ng Diyos yan kung walang pakinabang. May layunin niya binigay sa iyo ng Panginoon. Diba? Ano pa? Gifts are to be desired. Kinakailangan nating hangarin. Kaya, sino dito ang naghahangad ng gifts? Hindi hindi material gifts ha. Dito sabi dito, ito yung spiritual gift. Mami, makita natin dito yung mga iba't ibang uri ng spiritual gift na ibinigay ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Ang gifts ay suited
to its possessor. Talagang meron siyang nararapat sa bawat isa na ibinigay sa iyo para gamitin mo. Kasi hindi naman pwede hindi naman lahat ay kukunin mo. Meron kang nararapat para sa iyo. Hindi ka pwede singer. Hindi ka singer pero pinipilit mo, 'di ba? Ano ka, yabag o yabagon, yung sintonado ba? Pinipilit mo, 'di ba? Aray. 'Di ba? Huwag natin ipilit yung hindi nating kaloob, 'di ba? Ano pa? At higit sa lahat, ang gifts ay kinakailangan talagang gamitin. 'Di ba? Ano sabi sa First Timothy 4:14, tingnan natin. 1 Timothy 4:14. Ang gifts ay kinakailangan po nating gamitin. Dahil sabi ko nga kanina, kung ang isang gamit mo sa bahay, hindi mo ginagamit, ito ay masisira. Sabi diyan, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy with the laying of the hands of the presbytery. Huwag mong kaligtaan ang ibinigay sa iyo na regalo. Ito yung sinabi ni Paul kay Timothy. Ano pa? Ang gifts ay kinakailangan mong i-improve. Lalo mong hasain. Di ba? Pag lalo mong inahasa yung isang bagay, para bang kutsilyo. Di ba? Pag lalo mong inahasa yung kutsilyo, tumatalim. Hindi naman pumupurol, no? Tumatalim yun. Maliban na lang kung hindi ka marunong maghasa. Di ba? Ganun ka ng ganun, hindi naman tumatalim. Mali siguro yung paghagod mo. Kasi merong yun eh. May tamang paghagod. Di ba? Hindi ka pwede ganun ka ng ganun. Hindi mo pala hindi mo napapatalim yung kutsilyo. Kaya sabi dito ni Apostle Paul, stir up the gift. Para bang talagang pag-alabin mo yung gifts na binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya, kamusta po tayo mga kapatid? Nakita na ba natin yung ating gifts? Ito po yung mga uri ng kaloob ng Panginoon sa atin. Tingnan natin. Yan. Kind of gift. Administration. Ito yung pamumuno sa iglesia. 'Di ba? Yung nagmamanis ng gawain ng Panginoon. Gift of discernment. 'Yon, para bang nalalaman mo, mukhang mangungutang sa akin 'to, ah. Spiritual discernment, para bang alam mo yung mga bagay na discern mo na parang hindi tama, hindi mo dapat gawin. Isa pa, yung evangelism. Ito, lahat po tayo meron ito. Dapat marunong tayong mag-share ng gospel. Exhortation, ito yung pagbibigay po ng encouragement, pagpapalakas. Yung faith, yung pagbibigay, giving. Diba? Pag nagbibigay tayo, sabi dito, kung talagang gift mo tong pagbibigay, hindi ka mahirapang magbigay. Masaya ka pa nagbibigay. Pero kung ikaw ay napipilitan, hindi po to gift. Diba? Kasi ang gift nga masaya ka eh. Ibig sabihin ng ginagawa mo, yung isang bagay na masaya ka, yung gift yun. Pero kung pinipilit mo lang, ay hindi po yun. Hospitality. Yan. Kilala po ang mga Pilipino sa pagiging hospitable. Di ba? Amen ba? Kilala po tayo dito. Lalo tayong mga Kristiyano, dapat lalo tayong maging hospitable. Ano pa? Ang gifts ay meron tayong kaalaman, meron tayong pamumuno, pagiging mawain, mapaglingkod, magtuturo, at meron tayong wisdom. Yan po yung mga gifts. Ito yung mga uri ng kaloob na sinabi sa salita ng Panginoon. Ano kaya ang gift natin dito? Alam niyo ba yung mga gifts dyan? Wala pong gift of sitting, ha? Nakaupo lang. Gift of sitting. Wala. Yan po yung mga gifts na sinabi dito ng salita ng Panginoon. Alamin natin, ano ba ang akin dyan? Paano natin malalaman yung ating gifts? Ito yung mga tanong na makakatulong sa atin. Sabi dyan, mga tanong na makakatulong sa iyo upang matukoy ang iyong mga espiritual na kaloob. Ano ito? Una, ano ang kinagigiliwan kong gawin? Sabihin, masaya ka sa ginagawa mo. Masaya ka nagbibigay, masaya kang kumakanta, masaya kang naglilingkod, masaya kang naglilinis. Ano bang masaya? Ha? Hindi masaya nangungutang, ha? Hindi yun. Masaya ka sa ginagawa mo para sa Panginoon. Hindi pakitang tao. Kasi pag pakitang tao lang ang ginagawa mo sa Panginoon, mapapagod ka. Tama ba? Mapapagod ka kasi hindi ka magtatagal.
Kasi hindi ka masaya sa ginagawa mo. Napipilitan ka lang, pakita, ito gagawin ko to kasi na, di ba? Ano ang sinasabi sa akin ng banal na espiritu? Yan, di ba? Ang bawat manampalataya, meron tayong banal na espiritu na nasa atin. Kasi ang banal na espiritu nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Sa Romans 8:14. Sabi doon, sino man ang pinapatnubayan ng espiritu, siya ay anak ng Diyos. Ang banal na espiritu yung nagkukumbik sa atin pag tayo nakagawa ng kasalanan, siya yung nagkukumbik sa atin, huwag mong gagawin yan. Siya yung nag-ano sa atin, nag-remind. Pangatlo, anong ministeryo sa aking buhay ang pinagpapala ng Diyos? Yan. Diba? May ministry ka sa church. Diba? Pinagpapala. Diba? Tapos, pang-apat, anong mga espiritual na kaloob ang nakikita ng iba na totoo sa akin? Yan, napapansin niya ng kapatiran yan eh. Ay, ang galing mong kumanta. Talagang gift mo yan. Ang galing mong ang galing mong mag-drawing, galing mong mag-ano. Diba? Saan tayo magaling, mga kapatid? At ano ang kinagigilaw mong gawin? Hindi tayo, hindi po negatibong sinasabi ko ha. Ito ay positibo. Ano yung masaya kang ginagawa mo para sa Panginoon? Diba? Umakanta, ano ba? Kayo po nakakaalam, hindi naman ako doktor eh. Para malaman ko kung ano yung mga kaloob nyo eh. Kaya alamin nyo mga kapatid kasi pag yan hindi nyo nalaman o hindi nyo baka kunin sa iyo ng Panginoon. Diba? Makukunin na sa iyo kasi hindi mo nang ginagamit eh. Ibibigay pa sa iba. Diba? Kamukha ng binigyan ng isa, binigyan ng dalawa, at binigyan ng 5. Diba? Tumubo yung mga binigyan ng 2 at 5. Kaya paano tayo magiging mabuting katiwala ng Diyos? Ano yung pinapagawa niya sa atin mga kapatid? Una, kinakailangan po nating italaga yung ating mga sarili sa Diyos. Pag sinabing pagtatalaga ng ating sarili, sabi diyan, Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa pangasaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pag sinabing italaga, ihandog ang iyong sarili. Sabihin, pag sinabing sarili, lahat yun. Walang hindi kasama. Diba? Hindi pwedeng, yung wallet mo, hiwalay mo. Oh, Lord, hindi itong wallet ko Yung katawan ko lang. Hindi. Dapat, pag sinabi mong ihandog, talagang iaalay mo sa Panginoon. Kasi once na ito ay nagawa mo, na naitalaga mo ang sarili mo sa Panginoon, hindi ka na mahihirapan tuklasin ang iyong kaloob, gamitin ang iyong kaloob para sa Panginoon. Hindi ka mahihirapan. Mahihirapan ka lang na bigyan ng halaga yung binigay sa iyo ng Panginoon kung hindi mo pa ibinibigay ang sarili mo sa Panginoon. Tama ba? Kasi sarili mo pa rin yung nangunguna eh. Kasi sinurrender mo na eh. Lord, surrender ko na itong aking bisyo. Itong aking ginagawang mga pinaggagawa mo, di ba? Ibig sabihin mga kapatid, talagang kung ibibigay natin ang ating buhay sa Panginoon, sabi nga dyan bilang isang handog na buhay. Kasi hindi ka pwedeng maghandog sa Panginoon ng patay Di ba? Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Yan po yung 3. Diba? Yan sabi dito ni Apostol Paul. Na alin na po natin ang ating sarili sa Panginoon. Para tayo po ay maging mabuting katiwala ng kaloob ng Panginoon. Yan po yun. Hanggat hindi po natin binibigay yung ating buhay sa Panginoon, ay wala pong mangyayari na hindi po matutuwa ang Panginoon. Diba sabi nga dyan sabi niyan, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano ba, pag sinabi mo pagsamba sa Panginoon, hindi lang po ito tuwing linggo. Di ba? Hindi tuwing linggo. Sabi nga dun sa aming men fellowship ng isa sa mga speaker doon, yung ating mga trabaho ay parang pwede mo nang kasama yung doon pagsamba sa Panginoon. Diba sabi nga sa
Ano man ang ginagawa mo, gawin mo ito sa ikalulugod ng Panginoon. Diba? Do it for the glory of God, hindi para sa iyong sarili. Kaya yun ang isipin natin, na bawat ginagawa natin, ito ay paglilingkod, pagsamba sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi linggo ngayon eh. Hindi ako susunod sa Diyos. Diba? Hindi ganoon. Diba? Araw-araw na meron tayong pagsamba sa Panginoon. Sa magitan ng ating gamitin natin ang ating work para sa ikaluluwa natin ng Panginoon. Ano bang dahilan kung bakit ibinigay ng Panginoon yung talent sa atin? Anong dahilan niya? Diba? Anong dahilan? Anong purpose? Paggamit ng kaloob ng Diyos para sa Diyos at hindi sa tao. Yan po yun. Ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyong ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Kaya mayroon po talaga yung maglingkod ka, gumagawa ka, parang pakitang tao lang. Hindi ka tatagal talaga doon. Dapat naglilingkod sa Panginoon, ginagawa mo yon dahil natutuwa ka. Gusto mong bigyan ng kaluguran ng Panginoon. Sabi sa verse 24, sapagkat si Kristo, ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalobang kayo ng Panginoon ng gatimpalang inilaan niya para sa inyo. Kaya kung babalikan nga natin yung kanina, yung 1 Peter 4:10, kung babalikan natin doon, na ang sabi doon, ibinibigay, ito ay tayo, sabi doon, sino man naglilingkod tulad sa naglilingkod mula sa kalakasan ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay malawalhati sa lahat ng mga bagay sa magitan ni Jesucristo. Maluwalhati natin ng Panginoon sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Kaya isipin po natin, sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, whatever you eat, whatever you drink, whatever ano man ang ginagawa mo, gawin mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya kung ginagawa mo ay hindi nakakulugod sa Panginoon, nakakulugod na sa sarili mo, iba yon. Iba yung for yourself glory sa kaluwalhatian ng Panginoon. Di ba? Kaya gamitin natin ang kaloob para sa Diyos, diba? Ginagawa natin. Ano pa ang pangatlo? Ating pagbutihin ang iyong kaloob na ibinigay ng Diyos. Pag sinabing pagbutihin, ano ito para bang iano mo, stir up mo yung para bang talagang hasain mo, lagi mong gagamitin. Kasi pag lagi mo ginagamit yun, lalo kong umuusay, lalo kong gumagaling. Pero kung hindi mo ginagamit, ay wala, maano yun, makakalawang. Masisira agad mo, wala na. Kaya sabi dito ni Paul kay Timothy, dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabing muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos, nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Diba? Talagang alamin natin kung ano ating gifts. Alamin natin mga kapatid. Dahil meron tayo. Bawat isa sa atin ay meron talaga. Kaya kung hindi mo pa nalalaman, ay ngayon na ang panahon. Hindi mamaya, hindi bukas. Ngayon na, alamin mo na. Sapagkat sabi dito, ano ba ang epekto pag hindi po natin ginagamit yung ating gift? Ano ang epekto? Diba sabi ko nga, parang gamit, pag hindi mo ginagamit, nasisira. Ang kaloob ay mawawala o hindi lalago. Diba? Ano pa? Pagkawala ng mga pagpapala. Pangatlo, pagtuturing sa iyo bilang masama at tamad. Sabi diyan, ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masama at tamad na alipin. Di ba masakit yun? Sabihan ka. Di ba? Buti nga hindi sinasabi ng pastor natin eh. Sabihin sa'yo, ikaw, tamad ka. Tamad. Kasi hindi mo ginamit yung gift mo. Ano kaya gawin ni Pastor Leonard kaya sa atin yun? Ano kaya ang feel mo? Ikaw, tamad ka. Masama. Hindi mo ginagawa yung gift mo. Gusto nyo bang ganon? Di ba? Masakit sabihin sa'yo ganon. Ayaw mo. Ayaw mo. Di ba? Pero, yan po ang katotohanan ng mga kapatid. Ang kaloob na binigay sa'yo ng Panginoon at hindi mo ginamit, hindi mo mawawala. Di ba? Huwag tayong mahiya kung alam mo na yung gift mo.
Huwag mo ikahiya. Di ba? Ano ba ang madaling gawin? Ang masama o ang mabuti? Ha? Ano madaling gawin? Masama, mabuti? Oh, mo, masama raw, masama. Madaling. Hindi naiiyain gumagawa ng masama, di ba? Pero alam mo mabuti, hindi mo ginagawa. Di ba sabi nga ni Santiago 4:17, ngunit ang nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa ay nagkakasala sa Panginoon. Na meron tayong nauumit sa Panginoon na kasalanan. Alam mo, dapat gamitin yung gift mo, pero hindi mo ginagamit, nagkakasala ka sa Panginoon. Kaya, kumusta po mga kapatid? Ano kaya ang gift mo? Wala pang gift of sitting, ha? Paano maging mabuting katiwala ng Panginoon? Paano ba tayo magiging mabuting katiwala? Yan. Pagtatalaga ng iyong sarili sa Diyos. Di ba? Ibinigay mo ba ang sarili mo sa Diyos? Talagang hinandog mo sa Panginoon. Panginoon, ito na ang buhay ko. Ikaw na ang masusunod. Ginawa niyo na ba yun? O kinuha mo uli, ako na uli, Panginoon, ang masusunod, hindi na ikaw. Di ba? Dapat siya ang masusunod sa buhay natin. Siya na yung kapitan ng ating buhay. Paggamit ng kaloob para sa Diyos, hindi sa tao. Diba? Kasi pwede naman pwede mo naman gamitin sa tao rin. Diba? Pero gamitin mo na may tamang motibo. Pagbutihin ang iyong kaloob na binigay ng Panginoon. Kaya ang matinding tanong mga kapatid, naitalaga mo na ba sa Diyos ang iyong sarili? Naitalaga mo na ba sa Diyos ang iyong sarili? Yan po ang tanong. Pangalawa, natuklasan mo na ba ang iyong spiritual ng kaloob? At nagamit mo na ba ang iyong spiritual na kaloob? Yan ang mga tanong. Diba? Magandang tanong, pero mahirap gawin, pero kailangan po natin gawin. Na ating italaga ang ating sarili para matuklasan natin yung spiritual ng kaloob na ibigay sa atin ng Panginoon. At gamitin ito para sa Kanya. Kaya kung hanggang ngayon ay matagal ka ng Kristiyano at wala ka pa rin ministeryo, wala ka pa rin ginagawa para sa Panginoon, ay may ano ba? Parang nakakaya sa Panginoon. Diba? Nakakaya. Kasi binigay nga sa iyo para gamitin mo. Gamitin mo to para sa aking kalwalatian, para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. Diba? Sabi nga ni Apostle Paul sa Corinto, para tayong bahagi ng katawan. Diba? Ang bawat bahagi ng katawan ay may kanya-kanyang gawain. Diba? Ano ang gawain ng mata? Magsalita? Ha? Tumingin. Diba? Anong gawain ng kamay? O, gumawa. Hindi maglakad, no? Hindi na pwede maglakad ng paa, no? Lalakad ka na kaganon. Gawain ng paa, maglakad. Hindi naman pwedeng yung paa ay magsalita. Diba? Bawat bahagi ng katawan natin ay meron niyang halaga. Kahit yung ating internal o external, yung palabas at panloob ng bahagi ng katawan natin ay may purpose. Kaya kung ang bagay ng katawan mo sa loob ng katawan mo ay merong natanggal yung kidney, ano mo naman tinatanggal? Gallstone, di ba? Ano yung mga tinatanggal sa ino-opera? Dahil pag yun ay natanggal na, parang hindi na tama yung ng katawan mo. Para bang, kung ikaw ay naputulan ng paa, ng kamay, ikaw ay PWD na. Di ba? PWD. Meron ka na 20% discount. Di ba? Putol daliri, putol ang Kaya, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay parang katawan. Hindi pwede lahat mata. Hindi pwede lahat bibig. Hindi pwede lahat kamay, paa. Hindi pwede. Iba-iba yung kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na dapat po nating tuklasin, dapat po nating gamitin, nating palaguin yung gift na ito ng Panginoon. Kasi nakakaya kung
kung wala tayong ginagawa. Kasi ang pagsamba, ang paglilingkod sa Panginoon, yan ay parte na ng buhay natin. Araw-araw yan. Ikaw ay dapat nag-worship, naglilingkod sa Panginoon. Araw-araw yan. Kasi araw-araw tayong binibigyan ng Panginoon ng buhay. Araw-araw tayong binibigyan ng biyaya ng Panginoon. Araw-araw tayong ginigising. Ano may susukli mo? Di ba? Araw-araw kang ginigising ng Panginoon dahil meron siyang nais gawin sa'yo pero hindi mo pa rin pinapansin yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Kaya itong ano yung ating pagbubulay-bulayan? Ayun yung kanina. Ito na po yung ano. Ang espiritual ng kaloob ay mula sa Diyos at ang kakayahan ay likas sa taglay. Kailangan pag-usayin ito ay mga biyaya na dapat pag-ukulan ng sipag at dedikasyon upang magsilbi sa kapwa at duwalatiin ang Diyos. Iba po yung trabaho sa labas, iba yung trabaho sa gawain ng Panginoon. May trabaho ka sa labas para sa pamilya mo, para sa pang-araw na pangangailangan mo, at meron rin po tayong gawain na trabaho para sa Panginoon. Kailangan balanse. Di ba naalala niyo yun, no? Yung sabi ko nga noon, di ba, preaching, meron kang dapat i-balanse sa buhay. Hindi pwedeng walang hindi siya pantay. Dapat balanse, pantay siya. Kung kung ikaw ay kumakain physical ng kanin o ano man, dapat kumakain rin yung spiritual mo ng salita ng Panginoon. Di ba? Tama ba? Kailangan para balanse, para hindi ka maging. Kung merong physical malnourished, meron ring Christian malnourished. Bagamat siya mataba, bagamat ano siya, pero yung kanyang spiritual, malnourished pa yan. Kasi hindi pinapakain ng salita ng Panginoon. Hindi pinapakain. Diba? Ang lagi binubuklat, Facebook. Imbis na Bible, ang binubuklat, Facebook. Ina lang kayo likes ko, likes. Marami akong likes. Ina lang kayo ko. Diba? Iba po yun mga kapatid ang trabaho, kailangan yan kaya nga may trabaho ka dahil yun ang talino mo. Di ba? Yun ang kakayahan na binigay sa iyo ng Panginoon na mag-isip, kakayahan na gawin mo yon dahil yun ang skills mo kunyari skills mo ay mag-welding, di ba? Mag-drive, di ba? Yung mga skills na ginagamit mo para kumita ka ng pera. Tapos para naman sa Panginoon, yung mga spiritual na mga bagay na kaloob na gagawin mo. Pagkanta, pagbibigay, paglilingkod, pagtuturo. Marami, di ba? Maraming binigay ko kanina. Di ba? Kailangan po natin gamitin iyon, mga kapatid sa Panginoon. Hindi naman masama magtrabaho, hindi masama. Ang masama lang, hindi maging balanse yung ating buhay spiritual. Baka sabi nga sa Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. For man shall not live by bread alone, but by the word every seed with the mouth of God. Yan po ang maganda na. Siguro, maaaring yan ay memory verse mo, pero sana talagang ma-apply mo. Maging balanse. Kung gumagawa ka sa labas para sa pamilya, kailangan gumagawa ka rin para sa Panginoon. Amen ba? Kasi mahirap pag puro ka lang sa labas. Ang pinapakain mo yung katawan mo lang physical. Pero spiritual, nakakalimutan mo na. Wala kang devotion, wala ka ng fellowship, wala ka ng mga wala. Kaya yun po yung mga kapatid. Ito po ang katotohanan. Na dapat po natin tayo po dapat maging mabuting katiwala ng ating buhay, ng ating oras, ng ating mga kayamanan, at yung talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil darating ang panahon na sabi nga sa Romans 14:12, bawat isa sa atin ay haharap sa trono para tayo hatulan. Ito man ay mabuti
o masama na ginawa natin. Iba po yung hatol sa atin ha, hindi na tayo hatol para mapunta sa impyerno. Hindi na yun, iba yun. Ang mga pupunta doon ay yung mga walang relasyon sa Panginoon. Sa atin, yung mga ginawa natin para sa Panginoon, ang kanyang hahatulan. Kung ikaw ba ay honor ka ba? Ikaw ba ay honor dun sa ginagawa mo sa Panginoon? Sabi kasi sa Korinto lahat ng ginagawa natin ay dadaan sa apoy. Una, kung ito ba'y ginawa mo sa wood, sa hay, saka sa stubble. Isa naman, ginto, mamahaling bato, at ano ba yung sabi doon? Pilak. Diba? Pag dumaan yung ginto, yung mamahaling bato, pilak sa apoy, yung ba ay masisira? Sisira ba yun? Hindi, di ba? Pero pag dumaan yung hay, yung dayami, yung stubble, yung hay, pag dumaan yung sa apoy, ano yun? Masisira. Pero sabi doon, ikaw ay ligtas pa rin. Dahil ang ginawa mo doon, maring naglilingkod ka sa Panginoon, pero pakitang tao. Hindi totoo yung motibo mo. Pero kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang, hindi para sa iyong sarili, ginagawa mo yun dahil mahal mo ang Panginoon. Yun ay parang ginto. Na pag dumaan doon sa apoy, hindi masusunog. Pero yung kahit na yung mga dumaan sa apoy na nasunog, sira, iligtas pa rin sila. Punta pa rin sila sa langit. Parang parang sa graduation nga, lahat ay gagraduate, pero hindi lahat may nakasabit. Ba? Wala siyang medal. Wala siyang award. Kaya, yan po yung ating mga kapatid, na tayo ay may kanya-kanyang kaloob. Na dapat nating tuklasin, dapat nating hasain, at higit sa lahat, dapat nating gamitin. Para hindi mga lawang. Diba? Yun po yung mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong paalala, sa iyong mga salita. Bagamat masakit ang iyong salita, pero ito'y narapat namin mapakinggan. Sapagkat tunay nga, O Diyos, na kami ay inyong anak, na kami ay inyong pinagkalooban ng bawat espiritual na kaloob, na dapat po naming gamitin para sa inyong ikalawalhati. Para po sa paglilingkod sa isa't isa, ay aming gamitin ang kaloob na ito. Kaya patawarin mo kami, O Diyos, kung hindi po namin natuklasan, maring kami ay nahihiya na gamitin yung ibinigay mo sa amin na spiritual na kaloob. Kami yung gabayan, talagang aming magamit ito habang kami ay may lakas, habang kami ay may buhay, ay may pag-asa. Tulungan mo kami na aming matuklasan ang kaloob na ito at gamitin sa iyong ikaluluwalhati. Gamitin namin sa tamang layunin, ito ay gamitin namin sa kabutihan, hindi po sa kasamaan. Kaya salamat, O Diyos, sa iyong paalala, sa iyong mga salita sa umagang ito. Ito po ang aming samad dalangin na may pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus at patnubay ng Banal na Espiritu. Amen.